Hi, hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ito yung sinasabi natin, Congressman Pulong Duterte. Sinampal ng kompletong resibo itong si Abante at si Luistro. Yan dalawang yan. Masugid na hanap ng hanap sa 51 billion flood control project daw na napunta sa Davao City. O ito po yung kompletong resibo. Isasampal namin sa inyo. May mga nagrally pa sa EDSA, no? Yung dalawang diskayang mag-asawa at may picture din si Pulong. Talagang dinadivert, nililihis nila. Wala pong anomalya sa Davao. Wala. Ito nga, papakita natin yung kompletong detalye ng 51 billion project na yan dyan po sa Davao. Panoorin nyo. Guys, hawak ko ngayon ang report. See, inani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini na ito makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaa. Office of the 1st Congressional District, Davao City, 2020-2022, Davao City Projects. Example, sa first page, Yan. sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Ayan, mga road project yan. Okay, so, ayan. Ito na, flood control. Ayan. Construction of reverment. Tama? Reverment. Davao River flood control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, phase 1. 45 million. Ayan. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45,080,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Ayan. Expiry date, final. Ayan. Yan flood control. Muna siya sa Davao River. See, kompleto guys, yan, Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So, another project. So, 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So, ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So, another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So, contract amount, 43,738,000. 43 million December 9. Expiry, September. Flood control, yan, Ayan pa, So, another, flood control. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million. Wait lang, nakikita nyo yung flood control? Meron siyang design, no? Pag ganun talaga, medyo matibay, matibay talaga yon. Hindi kagaya ng flood control ng mga magnanakaw. Hollow blocks lang. Parang pader. Sabi sobrang laki daw ng baha, sobrang lakas ng bagyo kaya nasira. Hindi siguro, sobrang hina, sobrang rupok po ng kanilang flood control. Hollow blocks lang So tama talaga yung sinasabi dati ni Tatay Digong na iuhuli niya yung Davao. No, kasi siya presidente, alangan namang nakakahiya naman na unahin niya yung Davao. So 2022 at 2020 until 2022 itong libro, no?
tama din yung sinasabi ni Tatay Digong na open the book. Talagang libro pala talaga yung mga project na yan kung i-compile sa, nakakompile sa DPWH. Eto po, yan ang resibo. Hindi pa tapos yan itutuloy natin. December 10, 2020. So another construction, Lasang River naman, 67 million. Ayan, completed. Yan so dili ni siya ghost. Matibay. Diba? Dili ghost project. Klaro man na picture Nagagamit. Na ay pangalan. Yes, may mga date. So saan pa? Davao River, 60 million. Galing sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. 22. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. May bakal pa, may rain. Davao River Bridge. Yan mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So, in short, na-account yung 51 billion. Overcourt yata yan. Yan, guys. So, ganito siya ka-take. Ayan, Itong libro. So, wala lang siyang pages. Kung anong, ilang pages ito, wala siyang pages. Ayan. So, ganito siya kakapal. So, may itamparo sa mga congressmen na nag-question o dirigid initan ng Davao City, guys. Yeah, sampal mo. Ito baga. So, available lang niya siya. Nani sa DPWH, City Engineering Office. Kanina libro. So, kung ano rin siya, kanang open book niya. Public documents man I believe na public documents. So, pwede lang niya siya makita. Okay? So, yan. Bye. Bye. Kita nyo? Yan. Sarap isampal niya. Napakakapal. Abante. Luistro. Ikaw, Abante. According kay Yorme Isko Moreno, nakakuha ka ng 2 billion. Gaano ba kalaki ang 6th district ng Maynila? At hindi ko kasi alam yan Mayroon bang ilog dyan? Para gawan niya ng flood control project ni Abante? Or baka drainage nga, hindi makapaglinis ng drainage to si Abante kasi may existing drainage na dyan sigurado At si Yorme pa ang naglilinis ng mga drainage. Anong flood control project ang ginawa ni Abante? Pwede nyo bang mga taga 6 district dyan? Pwede nyo bang picturean kung anong mga project dyan ni Abante? Nakakuha yan ng 2 billion. Ito yatang 2022 hanggang 2025. 2 billion according kay Yorme. Saan niya dinala? Si Luistro. Meron din ba yung flood control project? Or kahit hindi flood control, infrastructure project? Kayo mga taga Cavite, magpakita kayo ng resibo ng congressman nyo. Ito. At available. Ito sa DPWH. Pwede kayong pumunta doon at tignan nyo. Yung mga komunista na nagrally dyan sa EDSA Shrine. Yung picture ng mga Diskaya, mag-asawang Diskaya, katabi si Congressman Pulong Duterte. Binabatikos. Binabatikos. Talagang yung ginagawa nila na pagnanakaw o ginawa nilang pagnanakaw itong mga congressman. Magbabayad lang sila, Sama natin Palasyo. Magbabayad lang sila ng mga magrarally at ididikit nila yung Duterte sa mga Diskaya. Ayun, masisiraan na nila yung tunay na magnanakaw. Magbabayad lang sila, maninira lang sila. Mapapaniwala na nila ang ibang tao. Ay, siguro nga 51 billion. Siguro nga nagnakaw din yung mga Duterte. Paano kung hindi sila makapanood nito?
Kaya guys, i-share nyo po itong video ito. Kasi marami pong naluloko. Maraming nadadaya. Yung tunay na mandarambong. Magbabayad lang sila. Ang daming pera niyan. Bumabaha sa pera yung mga yan eh. Magbabayad lang sila ng maninira. O di, mapapaniwala na yung ibang tao. Kawawa naman din yung ibang tao. Dahil yun lang mapapanood nila. Ay paano ito? Ay yung iba pang mga proof of evidence na nagpapatunay na yung 51 billion talagang meron na-release at na-complete naman yung mga project. Kasi naka-allocate yan kung anong project yung mga gagawin. At tama nga si Pangulong Duterte, hinuli niya no, yung Davao City. Pero kulang pa yan. May sinabi pa si BP Sara. Ito sanang 2025, ayaw nang bigyan ng project. Siyempre, nagre-request din si Pulong eh. Pero walang project na ay walang budget na binibigay si Tambaloslos diyan sa Davao. Mayroon pang kulang sa flood control ang Davao. At kompleto na ang master plan ng Davao. Sinabi yan ni BP Sara. Pero ayaw bigyan ni Tambaloslos. Kala mo kanya yung pera ng bayan? Taxpayers money? Kala mo kanya eh. 'Di ba? Gagong-gago, ibil na ibil ang ang pag-uugali. Pero ano pong ginawa ni Pangulong Duterte? Inuna pa ni Pangulong Duterte yung lugar ni Leni Robredo kung saan sabi niya natalo ko dito eh. Pero ito yung airport para sa inyo. Meron siyang pinagawang airport. Hindi ko alam kung sa Naga yun. No, basta dyan sa lugar ni Leni Robredo. Or bago ba yun? Or nirenovate lang yung airport. Pero kahit i-renovation yun, bagong-bagong kung titignan. Kahit hindi niya teritoryo, kahit natalo siya, ganon yung pagmamalasakit ng mga Duterte. Hindi kagaya ni Tambaloslos. Demonyong-demonyo talaga pag-uugali. Pag hindi ka alyado, pagkalaban, zero budget. Si Pangulong Duterte, si Leni Robredo, atake ng atake sa kanya. Pero binigyan ng project doon sa lugar ni Leni Robredo. Nakikita nyo? Kasi hindi naman siya hindi naman siya ang tao lang dyan sa lugar ni Leni. Si Pangulong Duterte, presidente siya sa buong Pilipinas. Presidente siya sa lahat ng mamamayang Pilipino. So, hindi siya nagpapa-apekto. 'Di ba? Kung ikaw, speaker ka, may malasakit ka talaga. Wala, alam na natin. Wala talagang malasakit. Damoho talaga siya. Ngayon, itong kasalukuyang presidente, meron siyang lugar dyan sa Ilocos ba yan? O, sa ambang parte siya ng Ilocos. Kamusta kaya? Nabibigyan kaya niya ng project? O, nandyan yung anak niya. Kamusta kaya ang mga proyekto ng gobyerno, ng congressman, ni Pangulo sa Ilocos? Kasi, wala tayong napapanood eh. Kung mayroong mga proyektong ginagawa dyan, at least man lang may mga vlogger na nagbablog dyan. Kamusta po mga mga taga Ilocos? Mag-comment po kayo. I-update nyo po ang buong Pilipinas. Ang lahat ng Pinoy sa buong mundo. I-update nyo kung ano yung mga progress dyan. Ano yung mga latest project dyan. O baka puro ghost lang. Kapag nakita natin, mayroon naman palang binagsak na pondo. Oh, pero ghost, yun ang matindi. Sarili mong lugar na nakawan mo. 'Di ba? Hindi na normal ang gumagawa ng mga yan. Kaya itong si Saldico, si Tambaloslos, parang may mga sayad na sa utak eh. Ay sobrang garapal, sobrang kagahaman, tuso, lahat na ng pag-uugali eh. Lahat ng masamang pag-uugali nasa kanila na yata.
Kaya, ayan, ang kapal ng libro, di ba? Kompleto. Ayan daw yung 51 billion. O, ganyang kakapal yung libro. At nagagamit ng bawat Pilipino dyan sa Davao City. Hindi kagaya ng ibang project. Nakatiwangwang. Hindi tapos. Sayang lang yung pera. Hindi nagagamit ng taong bayan. Mas matindi yung ghost project talaga. Wala kang makita. Doon naman sa nakatiwangwang, parang pagiba na rin. So, wala na din talaga. Sayang talaga yung pera. Parang pag gumawa ka ng panibago, parang gigibain mo na lang. Kasi pangit siguro ang pundasyon. Tapos, ang matindi nun, pilit Duterte. Pero yung mga ghost project, hindi nila binabatikos. Yan si Abante Luistro. Yung mga nakatiwangwang iniwan, abandoned project, hindi nila binabatikos. Yung kay ganda-ganda ng mga proyektong natapos at hindi tinipid. Ang ganda-ganda ng mga design. Hindi tinipid. Yun pa yung sisiraan nila. Diba? Kung isipin mo, mga abnormal, mga sayad na sa utak ang mga taong yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. See you next time. Bye-bye.